Okay, so ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Patuloy pong buksan natin ating spiritual na puso, mata, kaisipan na tayo na para maunawaan po nating mabuti ang salita ng Diyos na ibibigay niyo sa atin sa umagang ito. At nakakatuwa, dahil yung binasa kanina na Lucas 18:1, ayun po yung aking topic ngayon. Yung Bible reading kanina. Kaya sabi ko confirmation, talagang ito yung kalooban na pa. Hindi naman kami nag-usap. Yung nagbasa kanina, di ba ga? At yun ay binigay pa sa inyo kahapon ni Pastora. Pero, ibig sabihin nun, talagang 100%. Yun yung kapayagan na nais na ibigay ng Lord sa atin sa umagang ito. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. At ang ating nga pong ang ating pong babasahin ngayon sa umaga, ang ating pag-aaralan, ito po ay sa Lucas, chapter 18 po, verses 1 to 8. Akin pong babasahin. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Sa lungsoding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit, nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupuntan niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipinagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila kaya'y paghihintay niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Ama, kami po'y nagpapasalamat muli sa umagang ito, sa katapatan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa bawat buhay ng aming mga kapatid na pumunta sa lugar na ito upang mamahinga sa iyong presensya, Panginoon, upang sumamba sa iyo, magpasalamat, manalangin at mag-aral po ng iyong mga banal na salita, O God. Kaya Holy Spirit, ikaw po ang manguna sa amin. Ikaw ang aming dakilang guro. Patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, ang iyong mga salita na aming pagsasalon sa umagang ito. Salamat sa masaganang kapahayagan, wisdom and knowledge, Panginoon, at kapangyarihan ng iyong banal na salita, maging yung anointing authority na dadaloy po sa aming kalagitnaan sa oras na ito upang ang iyong mga banal na salita ay namahasik sa aming mga puso't isipan. Ito po ay matanim, Panginoon. Ito po ay magkaugat, umusbong, lumago at mamunga ng masagana sa aming mga buhay. Lalong-lalo na po tungkol sa pananalangin, O God. Sapagkat nakikita mo, Panginoon, na sa araw-araw ng aming mga buhay, lagi po kaming busy sa mga bagay ng mundong ito. At kung minsan napapabayaan po namin ang aming pananalangin. Kaya pagpalain niyo po ang mga salita mong ito, O God. At thank you, Holy Spirit. Ikaw ang aming dakilang guro. Ikaw po ang magpahayag sa amin sa kalagitnaan ito at balutin mo po ng iyong banal na presensya ang lugar na ito, Ama, sa pangalan ng anak na aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ito po ay pinamagatan ko po na laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. So pag sinasabi pong laging manalangin, ito po ay palagi. Hindi po dapat nawawala sa buhay natin yung pananalangin. Amen? Sapagkat ang pananalangin, ito po yung nagpapalapit sa atin sa Panginoon. Bagamat alam ng Panginoon ang pangangailangan ng bawat isa. Pero kailangan pa rin po natin sabihin sa Lord kung ano yung pangangailangan natin sa araw-araw o kung ano yung mga pagsubok na nangyari sa ating mga buhay, sapagkat ito ay nagpapakita na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Amen? Di ba kaya nga sabi sa ibang talata ng Biblia na huwag tayong manghinawa sa pananalangin. Manalangin tayo ng walang patid. Ibig sabihin nun, anuman ang ating ginagawa, kumakain man tayo, naglalaba man tayo, naglilinis ng bahay, nagtitinda, nagluluto, dapat
ang ating puso't isipan ay laging nakapokus sa Panginoon. Lagi nating kinakausap ang Panginoon. Lalong-lalo na po kung mayroong mga problema na nangyayari sa ating buhay. Kahit walang problema, walang pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, kailangan po nating laging manalangin. Sapagkat doon po kumikilos ang Panginoon. Kung ano po yung pinapanalangin natin, lalong-lalo na kung ito ay nilalabas natin sa ating mga labi, ito po ay may kapangyarihan at yun po ay nagkakaroon ng kaganapan. At kung minsan nga dumarating sa buhay natin na may mga problema, may mga pagsubok, na hirap ka na nga sa buhay, katulad ng ating pag-aaralan sa umagang ito, isang babaeng byuda na ibig sabihin nun siya ay nag-iisa sa buhay, wala siyang katuwang sa buhay. Nag-iisa siyang sa pamilya, kumbaga siya yung ama't ina ng kanyang mga anak. Pero siya po ay hindi nawala ng pag-asa. Bagamat siya na ay byuda, bakit ibinigay pa sa kanya ang isang taong ito, isang hukom na masamang tao na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Pag sinasabi pong walang takot sa Diyos, walang iginagalang na tao, siya po ay isang masamang hukom. Minsan mag-iisip ka, Lord, gano'n na nga siya, byuda na nga, bakit ito pang taong ito ang ibinigay mo na hukom, magiging hukom doon sa katarungan na kanyang hinihingi. So sa mga buhay pa natin, maraming problema, maraming mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Ngayon, paano po ibinigay ng Panginoon yung katarungan na ipinagkaloob sa Kanya? Di ba sabi rito sa verse 1, ito po ay isang talinghaga, isinalaysay ni Jesus sa isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. So yan din po ay ipinapahayag din po sa atin ng Panginoon na lagi po tayong manalangin. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ano man yung mga problema, ano man yung mga pagsubok, kahirapan, pagkakautang na ating naranasan, magtiwala po tayo sa Panginoon at huwag po tayong mawala ng pag-asa. Tayo man ay nagkaroon ng mabibigat na mga karamdaman sa ating katawan, lagi po tayong manalangin at ang ating panalangin ay laging may pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Kasi yun ang gusto ng Diyos, doon siya kumikilos ng malakas na pagkilos sa buhay natin. Kung tayo ay nananalangin tayo at lagi tayong nalangin na hindi tayo nawawala ng pag-asa. So, ang sabi po rito sa Pilipos 4:6, kung kayo ay mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan, kailangan samgitan ng panalangin may pasasalamat. So lagi tayong magpapasalamat. Alam ng Diyos na nangyayari sa ating buhay, anong pagsubok ang ating naranasan, kung gaano kahirap yung ating kalooban sa mga pagsubok na ating naranasan. Nakikita po yan ng Panginoon. So ang kailangan lamang, tayo ay huwag tayong mabalisa, huwag tayong matakot. Ang sabi rito, sa halip hingin niyo sa Diyos ang lahat ng ating kahilingan na kailangan natin sugitan ng panalangin may pasasalamat. Kasi ang gusto ng Panginoon, kaya gusto niya may pasasalamat kahit hindi mo pa tinanggap iyon. Lord, salamat na ipoprovide mo ang pangangailangan ng aking mga anak sa kanilang pag-aaral. Lord, salamat bagamat ako ay may ganitong karamdaman ng aking asawa, yung aking anak, Panginoon, salamat na bibigyan mo kami ng kagalingan. Sapagkat pag tayo nagpapasalamat, ito po ay nagpapakita na talagang umaasa tayo. Naroon yung ating lubos na pagtitiwala na ang Panginoon ay gagawa sa ating mga buhay. Amen? So hindi po dapat na tayo ay magkaroon ng pag-aalinlangan. So kailangan laging may pasasalamat. At yan po'y naranasan ko po yan sa buhay ko at sa lahat ng mga tao na may umaasa talaga sila na ang Panginoon ay gagawa ng himala sa kanilang mga buhay. Amen? Dahil yun po yung gagawing pagkilos ng Panginoon sa buhay natin, na kailangan yung ating panalangin may pasasalamat sapagkat ito ay nagpapakita na tayo ay nagtitiwala na yun ay ibibigay sa atin ng Panginoon bagamat hindi pa natin tinanggap ang mga bagay na yun. At doon po nalulugod ang Panginoon. Amen? Kaya kailangan lagi tayong manalangin, ano man yung mga naranasan natin, tayo man ay dumadanas ng pagpapala, tayo man ay kinakapos, tayo man ay may mga problema sa buhay, kaguluhan sa pamilya, lagi po tayong manalangin at huwag tayong mawala ng pag-asa. Bakit? May imposible ba sa Panginoon?
May imposible po ba sa Panginoon? Di ba walang imposible sa Diyos? Alam niya lahat na nangyayari sa buhay natin. Kung minsan pinapahintulutan lamang niya ng Panginoon sapagkat kung minsan kasi pag walang problema, walang pagsubok sa buhay, tayo po ay parang isi-isi lang tayo. Manalangin tayo hindi, walang problema sa buhay, kaya pa tayo. Kaya kung minsan yan ay migapon sa atin ng Panginoon, ang mga pagsubok, problema, para lagi tayong tumawag sa Panginoon. Dahil ang nais ng Diyos, lagi tayong lalapit sa Kanya, lagi tayong magpakumbaba sa Kanya, lagi natin siyang kakausapin. Di ba yung tayong mga magulang sa laman, tayo may mga anak. Pag ang mga anak natin laging busy sila sa mga kaibigan nila, sa barkada nila, sa trabaho nila, ni wala ng panahon na kumustahin tayo. Di ba masama ang loob natin? Di ba pag may kaarawan natin, hindi man lang tayo mabati, wala, nalimot na ako ng aking mga anak. Di ba masakit sa kalooban iyon? Kaya pag may mga dumating na problema sa ating mga anak, minsan doon lang tayo naalala o kung tayo ay nagkaroon ng mga problema sa buhay. Pag nakita nila na tayo ay may mga karamdaman, doon sila lumalapit sa atin at doon nila tayo kinakausap. So ganun din po ang Panginoon. Pag nakita ng Diyos na wala na tayong panahon sa Kanya at yung ating panahon ay na mas mahaba pa ang oras natin sa mga gadget, sa mga cellphone, tayo po talaga ay bibigyan ng pagsubok ng Panginoon para matuto po tayong lumapit sa Kanya at doon natin maalala ang Panginoon na kailangan natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kailangan lagi tayong manalangin at lagi tayong magpapasalamat sa Panginoon bagamat hindi pa natin natanggap ang mga bagay na parang angkinin na natin na tinanggap natin, natin yung mga kahilingan natin at yun ay samgitan po ng ating pananampalataya. So ano po ang sabi pa rito sa sa verse 2? Sinabi niya sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. So sino yung naroon sa lungsod na yon? Isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. So pag sinabi po na walang takot sa Diyos, walang iginagalang na tao, siya po ay hindi mabuting tao. At siya po ay isang hukom. Alam naman po natin na pag isa kang hukom, mataas po ang katungkulan mo tungkol sa mga, sa mga nangyayaring problema. Yung mga, pag may mga hindi nagpagkakaunawaan, pag merong mga nagdidimandahan. Di ba ang hukom, ang siyang humahatol. At kung itong hukom na to ay walang takot sa Diyos, sigurado na pirahan na lang ang mangyayari sa kanya. Pag may pera ka, ipapanalo ko ang kaso mo. Bakit? Walang takot ang taong ito. Ni wala siyang iginagalang na tao. Kaya, maaari ang hukom na ito, lahat ng gusto niyang gawin ay pwede niyang gawin dahil nga po siya isang hukom, siya yung humahatol. Pag ikaw ay isang duka at yung kalaban mo ay may pera, bibigyan lang yun ng 1,000,000. Itatalo na yung kaso mo. Hindi niya ibibigay yung katarungan na para sa'yo. Bakit? Kasi wala kang pera at ang hukom nga na ito ay isang masamang hukom. So doon sa lungsod na yun, sabi rito may isang hukom na masama. Kaya napakahalaga po talaga ng isang mataas na tao ay may takot sa Diyos at meron siyang pag-ibig sa kanyang kapwa. Kasi magiging makatarungan siya. O madali niyang ibigay yung katarungan, lalong-lalo sa isang dukha na inaapi na kailangan niya ng katarungan doon sa problema na nangyayari sa kanyang buhay. Amen? Kaso nga lang, ang hukom na ito ay talagang walang takot sa Diyos at walang kinatatakutang tao, wala siyang nirespetong tao. So kahit sino ka, pag ang taong ito, isang hukom ay walang takot sa Diyos, pwede niyang baliktarin yung kahit yung tama o yung matuwid ay pwede niyang baluktutin para lang siya magkamal ng mga bagay na gusto niyang makuha. Amen? At dito nga po, sa lungsod na ito, ay meron din po ritong isang byuda. Sabi rito, sa lungsod ng iyon ay isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. So merong isang byuda na humihingi ng katarungan tungkol sa kanyang usapin. At yung hukom na nag-handle doon sa katarungan na nais niyang makuha, itong hukom na ito na isang masamang hukom na walang takot sa Diyos. So kung iisipin po natin, pag sinabing walang takot sa Diyos,
siya po ay wala siyang habag sa kanyang puso. Bagamat nakikita niya na ang biyudang ito ay kailangan ng katarungan, ay ipinagkakait po niya yung katarungan na hinihingi ng biyudang ito. Amen? Kaya kung minsan pinapahintulutan po yan ng Panginoon. Mga bagay na yan para subukin kung hanggang saan yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Kung hanggang saan yung ating pagpapakumbaba sa Panginoon, na bagamat meron tayong hinihiling sa Panginoon, katulad ng biyudang ito na humingi siya ng katarungan, ay hindi ibinibigay sa kanya ng hukom na iyon, sapagkat siya nga po isang masamang hukom. Kung minsan tayo ay may dumarating na mga pagsubok sa ating mga buhay na ang tagal na nating hinihingi sa Panginoon, na sagutin yung mga panalangin yun, ay hindi binibigay sa atin ng Panginoon. Bakit? Dahil hinuhubog tayo ng Lord. Yung minsan yung mga problemang iyan, yun yung ginagamit ng Panginoon para tayo ay basagin, hubugin, dalisayin, patatagin yung ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Katulad po ng biyudang ito. So ano po ang nangyari? Sabi nga po rito, lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Verse 4, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit, nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupuntan niya rito. So, anong sabi ng hukom? Sabi niya, kailangan kong ibigay ang katarungan ng babaeng ito. At lagi niya akong ginagambala, lagi siyang pumupunta rito. Baka ako'y mainis. At ano ang magawa ko pa? Ano sabi rito? Baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. Sabi niya rito, baka mainis siya sa kapupunta ng biyuda. Kaya kailangan niyang ibigay ang katarungan ng biyudang iyon. So nakikita po natin na yung biyudang iyon ay nagtitiis. Siya ay nagtsatsaga na yung katarungan na kanyang hiningi ay ibibigay sa kanya ng masamang hukom na yon. Kaya ang sabi po rito sa nasa na tayo sa verse 5. Ang sabi sa verse 5 na ibibigay ko na ang katarungang hiningi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala, baka mainis pa ako sa kapunta niya rito. So nakikita po natin na nag-isip na po yung hukom kasi nakikita niya lagi siyang kinukulit ng biyudang ito para makuha niya yung katarungan na kanyang hiningi. Di ba kung minsan tayong mga magulang, bagamat tayo ay masamang magulang, pag yung mga anak natin ay laging nangungulit, may hinihingi sa atin, ay ibinibigay natin kasi minsan naiinis ka na, naiistorbo ka na, nai-stress ka na, pangungulit ng anak mo. Kaya kung minsan ibinibigay natin, bagamat tayo ay hindi perfectong magulang. So nakita natin na yung hukom na ito, bagamat siya ay masama, dahil siya laging kinukulit, hindi siya tinitigilan ng hukom ng babaeng biyuda, kaya nasa isip niya na kailangan na niyang ibigay ang katarungan para sa biyudang yun, para siya ay mapayapa na ang kanyang buhay at hindi na siya guguluhin ng biyudang ito. So ganun din po tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay pag-ibig. Pag meron din po tayong pangangailangan, pag lagi tayong nanalangin sa Panginoon, lagi nating kinukulit ang Diyos at nakikita ng Diyos na talagang lagi, kumbaga hindi tayo nangihinawa na lagi tayong nanalangin. Yun po ay binibigay po yan sa atin ng Panginoon. Kung itong ang hukom na ito na masama ay ibinigay yung katarungan doon sa biyudang iyon. So kumilos po ang Panginoon sa masamang hukom na ito para mabigyan ng katarungan ang biyudang ito. Amen. So ganun din po ang bawat isa sa atin. Marami tayong mga pagsubok, problema sa buhay. Pag tayo po ay laging kinukulit din natin ang Diyos, ay yan po hindi ipagkakait sa atin ng Panginoon. Kung paano po yung masamang hukom na yun na hindi po niya ipinagkait. So masigit po ang ating Panginoon na hindi po niya ipagkakait yung mga kahilingan na ating hinihingi sa Kanya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga po sabi sa 1 Thessalonica 5:17-18, ang sabi rito, magsipanalangin kayo ng walang patid.
So talagang ibig walang patid, wala tayong tigil sa pananalangin. Yung ating puso't isipan, lagi nakikipag-usap sa Diyos ano man yung ating ginagawa. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So yung mga problema, pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, iba't ibang mga problema, pagsubok, kaguluhan, ang mga kahirapan, karamdaman, yan po ay kalooban ng Diyos. Yan ay pinahintulutan ng Panginoon na dumating sa ating mga buhay upang tayo ay patatagin ng Panginoon. Amen? Para makita natin kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano makapangyarihan ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan ang Diyos na lagi nating iniiyakan sa oras ng mga problema, sa oras na tayo nasasaktan. Lagi tayong sa Diyos umaasa, lagi tayong sa Kanya lumuluhod at doon natin ibinubuhos ang sakit ng ating kalooban. So, ibibigay rin po ng Panginoon yung lahat ng ating kahilingan sapagat wala nga pong bagay na mahirap sa ating Panginoon. At ang sabi po ang kailangan lamang matuturo po tayong maghintay at magtiis habang hinihingi natin yung katarungan na hinihingi natin sa Panginoon. Kung paano ang byudang ito na hindi po siya nagsawa, na laging pupunta doon sa hukom. At kinukulit niya yung masamang hukom na ito. Kaya dumating yung time na napuno nga po yung hukom, na inis na siya, kaya binigyan niya ang katarungan. So ganoon din po ang bawat isa sa atin. Kung ang byuda kayang ito ay tumigil siya at hindi siya nagtiyaga, sa palagay niyo maibigay kaya yung katarungan na kanyang hinihingi doon sa masamang hukom na yon? Hindi po. Bakit? Dahil masama nga po siyang hukom. At dito po sa atin din, sa ating relasyon sa Diyos, kailangan po, kung tayo may hinihingi sa Panginoon, matuto po tayong maghintay at magtiis. Ang sabi po sa awit 40, verse 1, aking hinihintay na may pagtitiis ang Panginoon, at siya'y kumiling sa akin at dininig ang aking daing. So, ibig sabihin nun, kung minsan hindi binibigay ng Lord yung ating mga kahilingan, bagamat lagi tayong nananalangin sa Panginoon, lagi tayong umaasa na ibinibigay niya sa atin yon, kasi hindi pa po yon ang perfect time na kalooban ng Panginoon na ipagkaloob niya sa atin. Kasi nakikita ng Diyos na hindi pa po tayo handa doon sa mga kahilingan iyon na ating hinihingi. Amen po. Ang mas gusto kasi ng Panginoon, tayo ay madalisay ng Panginoon, mahubog niya tayo. Matuto tayo nga magtiis, maghintay, na talagang tayo ay nagpapakumbaba sa Panginoon at buong pusong nagtitiwala sa Kanya. At pag nakita po ng Diyos na meron tayong mga ganong karakter, na hindi tayo nagre-reklamo sa mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, o hindi tayo nagsasawa, hindi tayo nagtatampo sa Panginoon dahil hindi pa ibinibigay yung mga bagay na matagal na nating hiningi sa Panginoon. Darating po ang time kung hindi po tayo magsasawa na hingin natin yun sa Panginoon, yan po ipagkakalob niya sa bawat isa sa atin. Pag nakita ng Diyos na handa na po talaga yung ating mga puso sa mga bagay na iyon. Amen po? Kaya huwag po talaga tayong mawala ng pag-asa. Bakit? Kaya lang hindi didinig ng Panginoon yan dahil nakita ng Diyos na pwede tayong mapahamak kung yun ay ibibigay sa atin ng Panginoon na hindi pa po ayos ang ating mga puso. Ayon ng Diyos na tayo ay mapahamak at mawala sa paglilingkod sa Kanya. Katulad po ng mga nangyari po doon sa ibang iglesia o maging sa pamilya natin. Nung ating mga anak ay bata pa, nag-aaral pa, di ba mga kananayan dito, lagi natin silang nadadala sa church. At doon nga po sa pinanggalingan ko, sila po'y kasama ko pa sa music ministry. Pero nung sila ay nakatapos ng pag-aaral, laging humihingi ng panalangin, yung magulang at pati yung mga kabataan ngayon na sila'y makatapos ng kanilang pag-aaral. Nakakalungkot po nung sila po ay nakatapos ng pag-aaral, sila po ay nawala sa paglilingkod sa Panginoon. Naging busy po sila sa kanilang trabaho. At sila po ay napalayo na kung sana po sila napadpad doon sa trabaho na sila po ay tinanggap at nakakalungkot. Yung iba po ay bumalik na po sila sa mga gawain ng sanlibutan, na pabarkada na po sila sa mga tao na walang tunay na relasyon sa Panginoon, at dahil doon sila po ay nagiinom na at may gumagawa na po ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon.
Kaya siguro kung minsan may mga kabataan na napatigil sila sa kanilang pag-aaral, na bagamat naroon yung panalangin ng mga kapatiran, ng pastor, ng mga magulang, ng kanilang mga anak ay makatapos ng pag-aaral, kaya lang dumating yung time na nasi-short sila sa salapi na kailangan ng kanilang mga anak, saka sa tuition ng kanilang mga anak. Kung minsan ay pinapahintulutan niya ng Panginoon. Bakit? Sapagkat nakikita ng Diyos na itong anak kong ito, pag ito'y nakatapos ng pag-aaral, ito ay mawawala sa paglilingkod sa akin. Kaya tandaan po natin mga kabataan, pag kayo ay nakatapos ng inyong pag-aaral, saan man kayo dalhin ng Panginoon, dapat magpatuloy kayo sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Pinagkaloob sa inyo yung panalangin ng inyong mga magulang at maging ang panalangin ninyo na makatapos kayo ng pag-aaral at magkaroon kayo ng magandang trabaho at yun ay hindi pinagkait sa inyo ng Panginoon. So dapat huwag nyo ring ipagkait ang inyong panahon sa Panginoon, lalong-lalo na pag kayo may mga trabaho na. Amen? Huwag nyong kalimutan na kung kayo man ay hindi makapaglingkod doon sa iglesia na kinasaniban ng iyong pamilya, na dating pinaglilingkuran mo dahil ikaw ay nasa malayo na, yung bulsa mo, yung tithes mo, ibigay mo sa Panginoon, dahil nakapaglingkod ka na rin sa Panginoon. Amen, sapagkat ibinigay na sa iyo ng Panginoon yung panalangin ng iyong mga magulang na ang anak ko ay makatapos ng pag-aaral at maging yung panalangin natin. Kaya huwag po nating kalimutan ang Diyos. Kung tayo man po ay nakatapos ng pag-aaral, magkaroon tayo ng trabaho, kahit dun sa lugar kung saan kayo dadalhin, maghanap po kayo ng gawain ng Panginoon. Idaan niyo sa panalangin, Lord, ako po ay pupunta sa ganong lugar, doon na po ako magtatrabaho, mapapalayo po ako sa church. Panginoon, ako po'y dalhin mo sa isang gawain doon, na doon mo po ako patuloy na magamit, Panginoon. Amen? Iyon po ang dapat nating panalangin sa Panginoon. Huwag nating kalimutan ang Diyos. Pag tayo po ay may magaganda ng mga trabaho, dapat magpatuloy po tayo sa Panginoon. At yun ay, tayo bilang mga magulang, lagi po nating hingin din sa Panginoon. Huwag tayong magsawa na ipanalangin ang ating mga anak. Mula pagkabata nang sila'y isilang, Lord, salamat na mga anak kong ito. Sila'y makatapos ng kanilang pag-aaral, lalaki silang may banal na pagkatakot sa'yo, lalaki silang mabuting mga anak. At Panginoon, salamat din sa magandang trabaho na ikaw mismo ang magkakaloob sa kanila, kahit maliliit pa po sila. At salamat, Panginoon, na kung saan mo man sila dadalhin, ay sila iaabutin mo sa lugar na iyon o sa bansang iyon. At sila ay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. At salamat, Panginoon, na ang aking mga anak ay magkaroon ng mabubuting asawa, na sila ay maging responsable, maging tapat sila sa aking mga anak, Panginoon, at maging responsabling magulang sa kanilang mga anak, at ganoon din po ang aking mga anak, Panginoon. Maging mabuti silang asawa, maging tapat sila sa kanilang maging asawa, at maging responsable din po sila sa kanilang magiging pamilya. Alam niyo po, yan po ay hindi ipagkakait ng Panginoon iyon sa atin, sa bawat isa sa atin. Sapagkat nasubukan ko po yan sa Panginoon. At yun po yung gagawin natin, yun po i-honor ng Lord pag nakikita ng Diyos na tayo po ay nagtitiwala o nananampalataya na yun ay magkaroon ng kaganapan sa buhay ng ating mga anak o sa lahat ng mga tao na ating ipinapanalangin at idinudulog natin sa Panginoon. Kaya napakahalaga po ng panalangin. Ang prayer po, pag wala sa church iyan, ang church ay laging maatake ng kaaway. Kasi ang panalangin, yan po ay backbone iyan ng church. Yun po yung nagpapakilo sa kapangyarihan ng Diyos, maging sa pamilya natin o sa mga tao na ating ipinapanalangin. Bagamat kung minsan matagal nang nangyari, ay matagal na nating hinihingi, hindi pa rin nangyayari yung ating kahilingan sa Panginoon. Di ba kung minsan yung ating pamilya, yung ating mga asawa, ilang taon na nating pinagpipray sa Lord na sila'y makasama natin sa paglilingkod na kung saan hindi sila tatalikod. Kasi kung minsan babalik, tatalikod, babalik, mawawala na naman sa paglilingkod sa Panginoon. So wag po tayong manghinawa na sila po'y ating ipanalangin. Amen po? Sapagkat ang Diyos nga po ang gumagawa sa lahat ng mga bagay at walang mahirap na para sa Kanya. Kung minsan lang tayo lang po ang tinuturuan doon ng Panginoon para
yung pagtsatsaga, yung pagtitiis, yung pagpakumbaba, yung yung pananampalataya ay hinuhubog po sa atin ng Panginoon. Kaya lagi po tayong manalangin at huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ano man ang iyong naranasan, ano man yung ating nararamdaman, kahit sabihin sa iyo ng doktor, wala ka ng pag-asa, mamamatay ka na. Tayo po ay huwag pa rin mawala ng pag-asa. Patuloy pa rin tayong umasa sa kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. At lagi tayong magpapasalamat sa Panginoon na tayo ay pinagaling na ng Panginoon sa lahat ng mga problema at karamdaman na ating naranasan. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi pa po sa Mateo chapter 7 verse 7 po, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap at ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ang inyong mga anak ng bato pag humihingi siya ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas pag humihingi ng isda? Kung kayong masama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bigyan ninyo ng mabuting bagay, bibigyan ninyo ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Kaya mga kapatid, tandaan natin, lagi lang po na tayong kumatok sa puso ng Panginoon, sapagkat tayo po ay bubuksan. Amen? Kung tayo may pangangailangan, sa Diyos po agad tayo lumapit, sa Kanya tayo lumuhod at tumingi po tayo ng wisdom. Panginoon, ano pong gagawin ko sa problemang ito? At i-guide po tayo ng Panginoon kung ano yung mga dapat nating gawin. Ang Diyos po ay hindi madamot, lalong-lalo na po pag nakikita niya na tayo talaga ay nagtitiwala sa Kanya at umaasa tayo na ang Panginoon ay gagawa sa ating mga buhay. Ibibigay po niya sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Di ba tayo nga masamang magulang? Tayo ay hindi perpekto, tayo ay nagkakamali, tayo ay nagkukulang. Pag humingi sa atin ng ating mga anak, pag humingi ng tinapay, binibigyan ba natin ng bato? Di ba hindi? Pag humingi sa atin ng isda, bibigyan ba natin ng ahas ang ating mga anak? Di ba hindi? Ibinibigay natin kung ano yung mabubuting bagay para sa ating mga anak, para sila ay lumaki sila na sila ay hindi sakitin, sila ay malakas, malusog, at sila ay kumbaga hindi maging kaawa-awa ang ating mga anak. Ginagawa po natin ang lahat para sa ating mga anak. So, mas higit po ang Diyos, sapagkat tayo po ay galing sa Diyos. Ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng buhay. Ang Diyos po ang lumikha sa atin. Siya ang tunay nating magulang. Kaya mas higit na siya ay mabuting Diyos at mas mahigit na ibibigay niya sa atin ang lahat ng mabubuting bagay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Hindi po ipagkakait yun ng Panginoon. Ang kailangan lamang, matuto lamang po tayong maghintay, magtiis, at naroon po yung ating tunay na pagtitiwala sa Panginoon. Kung tayo po ay hindi nagrereklamo, hindi tayo nagtatampo sa Panginoon. Kasi kung tayo nagtatampo, wala doon ang tunay na pagtitiis. Wala doon ang tunay na tayo naghihintay ng tamang panahon na lahat ng ating kahilingan ay ipagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Kaya, mga kapatid, ang sabi pa po rito ang sabi sa verse 6, nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Sila kayo paghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. So tandaan po natin na pag nakita ng Diyos ang ating mga puso na umaasa tayo sa Kanya, tayo nagpapakumbaba sa gitan ng ating pananalangin, yun pong ating mga pagluha sa Panginoon, yung ating pagdapa, yung ating pagluhod, pag-iyak sa Kanya, yung ginagawa nating pananalangin, yan po ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Kung minsan, ang nagiging dahilan lamang, kaya hindi mapakinggan ng Diyos yung ating mga panalangin, di ba ang sabi niya sa ibang talata ng Biblia, ang kasalanan, ang nagiging hadlang, kaya hindi niya mapakinggan ang ating pananalangin, hindi niya marinig, at ang nagiging hadlang upang hindi tayo maabot ng Panginoon. So yun po, kung minsan yun po ang nagiging dahilan. Kaya kung minsan,
pag-iisipan po natin ang ating mga sarili. Kaya baka hindi binibigay rin sa atin ng Panginoon yung katarungan. Dahil baka nga may ginagawa po tayo na mali sa ating mga buhay. Baka tayo gumagawa ng mga illegal na gawain. Gumagawa tayo ng masama sa ating kapwa. Kaya doon po siyasatin natin ang ating mga sarili. At kung mayroong dapat ayusin na ayusin po natin sa Panginoon. Sapagat ang panalangin ng isang matuwid, agad yang dinidinig ng Panginoon. Agad yang ibibigay yung kahilingan, yung katarungan na hinihingi natin sa Panginoon at hindi po niya ipagkakait sa atin iyon. Amen? Kasi ang sabi niya, pag tayo masama, nanalangin sa Kanya, ang Kanyang banal ng mukha ay ngit-ngit, sapagkat siya nga po ay banal. So dapat tayo ay magpakabanal din tayo kung nais natin na yung ating mga kahilingan sa Panginoon ay pagkakalob niya po sa bawat isa sa atin. Amen? So kaya kung ano man po yung mga naranasan natin sa buhay, tayo man ay pinagpapala, tayo man ay naghihirap, tayo man ay may mga mabibigat na karamdaman, kaguluhan sa buhay, lagi po tayong manalangin at huwag mawala ng pag-asa kahit ito ay matagal na nating hinihingi sa Panginoon, sapagkat sa lahat ng bagay may table time po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. May perfect time po ang Panginoon kung kailan niya dapat ipagkalob niya sa bawat isa sa atin yung mga bagay na ating hinihingi sa Panginoon. Amen po? Amen. Okay, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito, sa iyong mga kapahigan na aming napakinggan sa umagang ito, O Diyos. Biyaan niyo po kami, Lord, na ano man yung mga naranasan namin, Panginoon, mga problema sa buhay, kaguluhan, kahirapan, Panginoon, mga pagsubok sa buhay. Tulungan mo kami na patuloy kaming manalangin sa iyo, lagi kaming manalangin sa iyo, at huwag kaming mawala ng pag-asa, bagamat parang malayo, Panginoon, na matanggap namin ang mga bagay na yun. Dahil alam namin, O Diyos, na ang lahat ng bagay na ito ay pinahintulutan mo, Panginoon, upang kami ay patuloy na patatagin ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo at patuloy kaming makubog, madalisay ayon sa wangis na nais mong makita sa bawat isa sa amin. Kaya tulungan niyo po kami na matuto kaming maghintay na may pagtitiis, na naroon po talaga yung aming pagpakumbaba, Panginoon, na walang pagrereklamo, sapagat ang pagrereklamo, ito ay kawalan ng pananalig at pananampalataya sa iyo. At ito po ay hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Kaya lalo pong bibigat ang aming mga buhay, Panginoon. Kaya tulungan mo kami na tugunan namin ng tama, Panginoon, ang mga problema sa buhay na aming hinaharap, Panginoon. At patuloy kaming magtiwala sa iyo, patuloy kaming manalangin sa iyo, at huwag kaming manghinawa sa aming pananalangin, O Diyos, at huwag kaming mawala ng pag-asa. Salamat po, nawa, Panginoon, ang mga kapahigang ito ay patuloy na maging kalakasan sa bawat isa sa amin. Na huwag kaming mawala ng pag-asa, Panginoon, sapagkat ikaw nga po ang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa lahat ng ito. In Jesus' name, Amen. Amen.